Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga kababayan, bumaligtad na o binawi na ng dalawa pang testigo sa kaso ng nakakulong na dating senador na si Leila de Lima ang kanilang mga aligasyon. Ayon sa abogadong si Dino de Leon, ang legal counsel at tagapagsalita ni de Lima, na nakatakda sanang iharap sa prosecution ang dating pulis na si Police Major Rodolfo Magleo bilang testigo, subalit lumapit ito kay de Lima at iniabot ang isang sulat bago magsimula ang pagdinig sa natitira pang kaso ng dating senadora diyan po sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. Sa naturang sulat na naka-address kay de Lima at kapwa akusado nito na si dating Bureau of Corrections Bucor Chief Franklin Bucayo na may petsang October 12, ipinaalam ni Magleo kay de Lima kasama ang kapwa niya testigo na si Police Sergeant Nonilo Arile na babawiin nila ang kanilang mga testimonya para matulungan siyang makalaya kasama ang iba pang kapwa akusado ni de Lima sa huling kaso nito. Dahil sa nangyaring pagbaligtad ng dalawang testigo, umani ng samut-saring reaksyon sa publiko kung saan ay nababahala ang ating mga kababayan na tila may nangyaring bayaran o arigluhan para mapawalang bisa at mapalaya ang dating senadora at DOJ Secretary na si Leila de Lima. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, napapanahon na ba para makalaya si de Lima o dapat siyang makulong ng habang buhay? Dapat habang buhay to mga kaibigan kasi pork barrel yung ginawa nila. Yung laking pera tapos drugs pa, di ba? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Maraming pong salamat. Ang importanteng development natin ay yung sulat ni Rodolfo Magleo. So si Rodolfo Magleo dapat kanina magte-testify para sa prosecution. Pero bago magsimula yung trial ay inabot niya ang isang sulat kay Senator Leila de Lima. Inabot niya lang. Kay Senator mismo. Kay Senator mismo. At nakalagay dito, babasahin ko lang. October 12, 2023, former Senator Leila de Lima and General Franklin Bucayo, PNP Custodial Center, Camp Crame, Quezon City. Madam de Lima, Sir Bucayo, greetings. I, together with my fellow state witness, PNP Sergeant Nonilo Arile, would like to inform you that we are recanting our testimonies for several reasons, with the primordial objective to help you both to be set free, together with your fellow co-accused in the last case at the sala of Honorable Judge Hito of Muntinlupa City, RTC Branch 206. And then, may hawak daw supposedly itong sulat. So basically, about the nature of his testimony? Hindi natin alam, kasi supposedly i-offer daw yung testimonya para sabihin na merong drug trading sa Philippines ng mga panahon na yon, una, at pangalawa supposedly, di ba, yung ang narrative na para raw iyon pag-ambag sa pagtakbo ni Senator Leila de Lima. So basically yan yung tenor supposedly, at yun rin naman yung mga pinagsasabi ng lahat ng mga witnesses na right from the very start sinasabi namin na ito invento, sila yung tinakot, at nakita naman yung sunod-sunod na pagdikan ng mga witnesses, no? Nagsimula yan kay Kerwin Espinosa, napunta kay Ronnie Dayan, di ba? Napunta kay Assistant Director, Deputy Director Ragos. Attorney, ibang witnesses, sir, anong epekto ng recantation? Hindi pa nila pinipresent yung witness, so technically, baliwala sa kaso.
Tama naman, may mga ibang mga testigo, pero ang sinasabi natin dito, ito yung nakikita nating pattern na sa mga testigong na ipresenta laban kay Senator Laila de Lima mula pa noong 2016. Sila ay mga testigo na tinakot, pinilit, at baka lang di natin sigurado, no, na baka meron silang in-offer sa kanila noon para gumawa ng salaysay. Lahat naman sila no, puro daw, no? Kausap si JB Sebastian at tapos noon ay ibibigay daw yung proceeds sa kampanya ng Senator. So isa lang po ang nag-testify na ito. Ang sinalang, pero deemed na nag-testify rin yung tatlo kasi inadapt naman yun, wala nga lang cross-examination. Yung tatlong, bali apat sila, no? So, yung tatlong AMLAC investigators. Attorney, patingin ng sulat. Pag-usapan natin ngayon yung bagong resolusyon na final ng tatlong Makabayan Black Congressmen sa Kamara. Anong nilalaman nito? Ano ang pinapatunayan nito sa identity ng tatlong congressmen, congresswomen? At ano ang future nila sa politika by 2025? Okay, so congresswomen Brosas, Castro, and Manuel. Women na rin yan. Congresswomen. Nag-file ng resolution asking for two things. Ano? Ibalik daw ang peace talks between the government and the CPP and PNDF. Pangalawa, alisin na daw ang terrorist tag na inilagay ng gobyerno sa CPP, NPA, NDF. Yun. Resolution yan. Nako. Ano kaya ang reaction ng House leadership? Unahin natin. They are considered a terrorist organization. Malaking bagay yun. Hindi sila yung financial transaction nila. Mahirap nang makapasok ang mga financial support nila from abroad. Kasi nung una, talagang bumubuhos ang suporta nila through their mga front organizations. Ngayon, hindi na sila makatanggap-tanggap. Kasi yung anti-terrorism law natin, nakalagay na sa batas na once na you are connected with a terror organization, yung mga front organization nila, wala na, hold na yung pera. Kaya naghihikaos sila ngayon. So, gusto nilang maalis yung description nila as terrorist organization. So, what does it mean? Gusto nilang patanggal. Ay, di mga member sila. Kaya nga tama si Ka Eric na that resolution confirms who you are. Salamat po, Ka Eric. Dr. Loren Badoy, sino pa yun? Ka Franco, sino pa yung babae? Ina. Salamat po dito sa Laban ng Bayan. Ayun. Klaro na kasapi sila kasi gusto nilang makagalaw ulit. Kasi ngayon, restricted ang mga galaw nila because they are tagged as terrorist organization. Kasi yung sinimulan ni Tatay Digong NTF-ELCAC, it's working. Okay? So, yun, resolution. Ang problema, baka naman i-approve ni Speaker Romualdez. Di ba? Alyansa na sila. Sige, tingnan natin. Nako, kasi may usapan na eh. Ano yung usapan? Allegation pa lang ito. Kaya lang, hindi sinasagot ni Martin Romualdez, baka totoo. Yung nagbigay ang speaker ng 40 million worth of projects sa Makabayan Black para in exchange, sirain ng Makabayan Black itong si BP Inday Sara. At sinimula na. Tapos,
ito baka isa sa compromise agreement nila na isusulong ni Speaker Romualdez na matanggal yung terrorist tag nila. Let's wait and see. Punta naman tayo sa Peace Talks. Gusto nilang ibalik ang Peace Talks. Si Tatay Digong, nung umupo siya, dahil si Tatay Digong, gambler, risk taker, nung umupo siya as presidente, siya lang gumawa nito eh. Nag-appoint siya ng 4 na leftist o communist sa kanyang gabinete, DSWD, DAR, kalimutan ko na, National Anti-Poverty Commission, may ata yung isa, tapos may isa pa. 4. Pinaupo niya. Department Secretary. Only to find out, wala pala. Tapos, nagkaroon talaga ng peace talks, ginastusan. Na habang nagpi-peace talks, sige mang kaambus. Ang mga NP, inaambus ang mga pulis, military, kafgu. Kayo, Makabayan Black, hindi nyo na kami maluloko. Kung naloko nyo si Speaker Romualdez, ang taong bayan hindi nyo maluloko. Tama. Nagmata na kami. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.